Nung bata ako, una kong narinig ang Turkish Delight sa Chronicles of Narnia at naging curious ako kasi hindi ko alam kung ano yon. Ano nga ba talaga ang Turkish Delight at bakit handang ipagkanulo ni Edmund ang kanyang mga kapatid para dito? Para masagot yan, gagawa ko ng Turkish Delight gamit ang isang recipe mula sa Imperyong Ottoman noong 1884. Sa The Lion, the Witch and the Wardrobe ni C.S. Lewis, tinanong ng reyna ng Narnia si Edmund kung anong gusto niyang kainin at sagot niya, Turkish Delight. Dahil naganap ang kwento noong ikalawang digmaang pandaigdig na may mahigpit na rasyon ng asukal sa Britanya, di nakapagtataka na hinangad ni Edmund ang isang matamis na parang tipak ng asukal na binalot sa pulbos na asukal. Kaya gamit ang kanyang masasamang mahiwadang kapangyarihan, nilikha ng reyna ang isang kahon ng Turkish Delight, ilang libra ng pinakamadandang Turkish Delight. Matamis at magaan ang bawat piraso hanggang sa pinakagitna. Sa kasamaang palad, wala akong masasamang mahiwagang kapangyarihan sa pagkakaalam ko, kaya imbes na likhain ang Turkish Delight, kailangan kong gawin ito sa tradisyonal na paraan. At talagang tradisyonal ito, dahil gagamitin ko ang isa sa pinakaunang recipe ng pagkaing ito mula pa noong 1844. Ngayon, syempre, ito ay isang recipe ng Ottoman, kaya hindi ito tinawag na Turkish Delight. Sa halip, tinawag itong Rahatul Hulkun, na ang ibig sabihin ay pampakalma sa lalamunan. Maaring nagmula ito sa gamot bago naging matamis na inihain sa korte ng sultan. Matagal na itinago ang mga recipe sa palasyo, pero noong 1844 ibinunyag ni Mehmed Kamil ang mga ito sa isa sa pinakaunang Ottoman cookbook. Mahaba ang recipe niya, kaya ibibigay ko lang ang mahalaga. Kumuha ng 1 kilo ng pinakamainam na asukal at gawing syrup gamit ang 3 kilo ng tubig sa kawaling may tin. Kumuha ng 75 dirhem ng pinong gawgaw at dahan-dahang ihalo sa syrup. Haluin ito palagi para hindi magbuo-buo o dumikit sa ilalim ng kawali. Ihalo ang 35 dirhem ng rose water at 1 butil ng almiskel, idagdag sa pinaghalo, haluin ulit bago alisin sa apoy. Pahiran ng langis ng almendras ang bandeha at ilagay ang nilutong halo. Kapag lumamig na, hiwain ito sa nais na laki at ilagay sa isang halo ng kalahating pininong gawgaw at kalahating pulbos na asukal. At haluin hanggang hindi na sila magbikit-dikit. Masarap ito. Kaya yung orihinal na recipe ay malaki talaga. Nangangailangan ito ng halos 100 at 60 tasa ng asukal. Kaya babawasan ko ito ng malaki. Para diyan, kailangan mo ay 3 at kalahating tasa o 700 gramo ng puting asukal, 1 at kalahating tasa o 350 mililitro ng tubig, 3 kapat na kutsarita o mga 3 at kalahating gramo ng citric acid. Ngayon, hindi kailangan ng citric acid sa recipe at technically, hindi mo naman kailangan gamitin ito. Pero kung hindi ka naman palaging nagtatrabaho gamit ang asukal, malamang na magkakaroon ka ng maraming kristal kapag tinutunaw mo ang asukal. Kaunting citric acid o kaparehong dami ng cream of tartar ay pipigil doon ng hindi naapektuhan ng lasa. Pagkatapos, maghanda ng 1 tasa at 2 kutsara o 140 punggi ng harina ng trigo o cornstarch, 1 kwart o litro ng tubig, 1 kutsara ng rose water at 2 kutsarita ng musk. Pag-usapan natin ang musk. Nung sinulat ang resepeng ito, ang musk ay mula sa musk deer, isang glandula, at dumarating ito sa tinatawag na grain. Ngayon, bihira na itong gamitin sa pagkain maliban sa ilang candy na popular sa Australia at madalas na lang itong ginagamit sa mga pabanggo. Kaya kapag nakakuha ka ng culinary musk na mahirap hanapin, kadalasan ay hindi na ito dumarating sa anyong butil. Dumarating ito bilang likido na may matapang na amoy, kaya hindi ako sigurado sa dami ng gagamitin. Gagamit ako ng 1/8 ng kutsarita pero titingnan kung sapat na yon. Mahirap hanapin ito. Matagal bago ako nakakita ng musk na pangluto. Maglalagay ako ng link sa description kung saan mo ito mahahanap kung gusto mo para lang matikman mo rin. Medyo amoy at lasa nitong, sa tingin ko, parang bagong labang damit. Mayroon itong malinis at parang pulbos na lasa at talagang masarap siya. Interesado akong malaman paano ito hahalo sa rose water. Kung ayaw o hindi mo kayang gamitin, okay lang. Kung ayaw mo gumamit ng rose water, ayos lang din dahil pwede mo naman talagang timplahan ito ng marami pang ibang sangkap. Noon pa, gamit na nila ang almond o orange blossom water, pistachio at iba pang sangkap. Ang vanilla ay madalas pa rin gamitin, kaya piliin mo ang gusto mo. Ngayon na may palayo ka na, pwede na tayo magluto. Una, paghaluin ang citric acid at asukal, tapos idagdag ang 1 at kalahating tasa ng tubig at haluin hanggang matunaw halos ang asukal. Sunod, ikabit ang candy thermometer. Ngayon, pwede mo bang gawin ito ng walang thermometer?
Oo, pwede, pero hindi ko ito irerekomenda. Ayon sa resipi nung 1,844, malalaman mong handa na ito kapag kumuha ka ng asukal at inihulog mo ito sa granulated na asukal. At kapag nabuo ito sa isang bola at hindi naapektuhan ng asukal, handa na ito. Malamang na ito ay tumutukoy sa firm ball stage na nasa humigit kumulang 250 degrees Fahrenheit. Tulad ng sinabi ko, magagawa mo ito kahit walang thermometer, pero mahirap kung hindi ka sanay. Kaya gumamit ng thermometer kung maaari. Ilagay ang kaldero sa katamtamang init at haluin hanggang sa kumulo ng banayad. Pagkatapos, hayaan mo itong dahan-dahang uminit hanggang umabot sa 250 degrees Fahrenheit o 122 degrees Celsius. Maaring abutin ito ng kalahating oras at ayaw mong madaliin ito. Mapapansin mo na sa 220 degrees Fahrenheit, hihinto ang pagtaas ng temperatura. Pero kapag na-evaporate na ang tubig, tataas ulit ito. Kapag nangyari yon, bibilis ang pagtaas ng temperatura, kaya bantayan mo ito. Habang naghihintay, gumawa ka ng slurry gamit ang almirol. Idagdag ito dahan-dahan sa tubig at haluin hanggang wala ng buo-buo. Mas mainam kung isasala muna bago ilagay. Kapag umabot na sa 250 degrees Fahrenheit ang asukal, alisin ito sa apoy at dahan-dahang idagdag ang pinaghalong almirol habang patuloy na hinahalo hanggang sa may lagay mo na lahat at pagkatapos ay maaari mo na itong ibalik sa apoy. Sa puntong ito, gamitin ang mababang apoy at haluin hanggang maging parang gulaman ang timpla at matunaw ang mga buo-buong almirol. Ayon sa karamihan ng lumang paglalarawan, dapat itong haluin ng tuloy-tuloy ng 2 hanggang 3 oras. Sa maraming lumang paraan ng paggawa nito, 2 tao ang nagpapalitan sa paghahalo kapag napagod ang isa. Dahil konti lang ginagawa natin, napansin ko na okay lang basta haluin mo ito kada ilang minuto. Siguraduhin mo lang na walang dumikit sa ilalim o sulok ng kaldero na pwedeng masunog. Pero kahit kaunti lang ito, aabutin pa rin ng mga 1.5 hanggang 2 oras bago maluto. Magsisisimula ito bilang makapal na puti at malapot na parang putik na kumukulo na parang lava, pero kalaunan ay magiging parang kulay amber na malapot na halo. At sa puntong yon, maaari mo na itong alisin sa apoy at idagdag ang iyong pampalasa. Sa akin, rose water at almitsel, pati na rin ang food coloring. Maglalagay ako ng mga 12 patak ng pula. Pagkatapos, haluin mo lahat yon at pagkatapos ay ibubuhos natin ito sa isang lalagyan. Ayon sa resipe, langis ng almendras ang ginamit kong pampahid sa lalagyan, pero pwede rin kahit anong neutral na mantika, pareho lang ang resulta. Kung nag-aalala kang hindi ito matanggal, maglagay ng plastic wrap sa ilalim para siguradong matatanggal. Ginawa ko ito dahil marami kang kailangang ihanda at gusto mong siguradong matatanggal. Ginamit ko ang 11 by 7 pulgadang lalagyan tama lang sa dami. Mag-iiwan ito ng Turkish Delight na halos 1 pulgada ang kapal. Palamigin ito ng buo, mas maganda kung magdamag, pero pwede na rin kahit 5 oras. Sapat na yon para pindutin mo ang like at mag-subscribe sa channel. Bisitahin mo rin ang Tasting History newsletter sa tastinghistory.com at magkakaroon ako ng oras para ikwento ang kasaysayan ng Turkish Delight. Kung interesado ka sa Turkish na panghimagas, inirerekomenda ko ang Sherbet and Spice ni Mary Ihsan. Napakaganda ng librong ito. Malalim niyang pinag-aaralan ang mga Turkish na panghimagas kasama ang gagawin nating Turkish Delight. Ngayon, pagdating sa pinagmula ng Turkish Delight, tulad ng mga recipe, medyo nababalutan ito ng misteryo, lalo na noong unang panahon. Maraming teorya ang nagsasabing nagsimula ito bilang gamot. Noong ika-15 siglo, may tala o kol sa luhok na ginagawa sa gitnang silangan at Levant. Ito ay tumutukoy sa mga gamot na hinahaluan ng asukal at pampalasa gaya ng rose water at orange water para matakpan ang hindi ka nais-nais na lasang gamot. Pinaniniwalaan na kalaunan ay inalis nila ang gamot pero iniwan ang asukal at mga pampalasa at yon ang naging simula ng iba't ibang panghimagas ng Ottoman. Medyo malabo ang kwento pero mabuti na rin kaysa wala. Isa pang teorya ay nag-evolve ang potahe mula sa isang simpleng starch pudding na tinatawag na pelta na naging popular sa Balkans at malamang ay nagmula sa ibang anyo mula pa sa Persia. Ayon sa isang kwento, noong ika-17 siglo ang iskolar, makata at mahilig sa masasarap na pagkain na si Nevzad Atay ay gustong gumawa ng mas pinong putahe para sa palasyo ng sultan. Sa wheat starch na pampalapot ng pudding, dinagdagan niya ng asukal at rose water, tapos hinalo ng 3 oras. At ang prosesong yon ang nagbunga ng Ratu Hulhulkum o Turkish Delight. Ngayon, tulad ng maraming kwento ng pinagmulan ng pagkain, konti lang ang dokumentadong ebidensya rito.
Pero maganda ang kwento at alam ng mga matatamis na ganito ay itinuturing na espesyalidad ng palasyo noong panahong yon. Kaya nga nung ika-18 siglo, nagkaroon ng mga pagsisikap na ipagbawal ang pagbebenta nito sa kahit sino sa labas ng palasyo. Isang mas kilalang kwento tungkol sa pinagmulan ng panghimagas ay nagmula kay Hatsi Bekir Efendi, isang tagagawa ng matatamis noong ika-18 siglo. Ayon sa kumpanyang sinimulan niya at aktibo pa rin ngayon, naimbento ang kasalukuyang Turkish Delight noong 1777 matapos niyang buksan ang tindahan sa Istanbul. Ngayon, minsan sinasabi sa kwento na gumamit siya ng asukal mula sa beet na bago pa nun, at minsan naman ay sinasabi na gumamit siya ng pulot, minsan ay pinapalapot gamit ang gawgaw ng mais o gawgaw ng trigo o iba pang uri ng harina. Kaya hindi ito ganap na malinaw, pero ang malinaw ay noong ika-19 na siglo, ang bersyon na ginagawa ng kumpanya ay siyang tinatawag natin ngayon na lokum o tinatawag ng mga Turko na lokum o Turkish Delight na yon. At ang kanyang recipe ang naging sobrang tanyag sa palasyo ng sultan. Si Sultan Mahmud ang ikalawa ay paborito ang lasa ng rosas, orange at pistachio sa lokum. Kaya tinirang niyang punong tagagawa ng matatamis sa palasyo si Bekir Effendi. At sa panahong ito, may lumitaw na kontrobersya tungkol sa pinagmulan ng panghimagas dahil madalas igiit ng mga Griego na sa Cyclades Islands talaga ito na imbento. Ngayon, imposibleng patunayan na hindi ito doon ginawa, pero mas malamang na ito ay nagmula talaga sa mga refugee mula sa isla ng Chios. Kasi noong digmaang Griego para sa kalayaan, noong 1826, nagkaroon ng malagim na masakir sa isla na noon ay kontrolado ng mga Ottoman. At ilang mga nakaligtas ay nakahanap ng kanlungan sa isla ng Serifo sa Cyclades. Di nagtagal, noong 1832, nagkaroon ng isla ng mga gumagawa ng matamis na tinawag sa Gresya na lukumi. At karaniwan itong may lasa ng mastic, isang lasa na nagmula sa isla ng Chios. Muli, wala masyadong nakasulat na ebidensya para suportahan ang kwento, pero marami ang oral na tradisyon at ang kronolohiya ay malinaw na nagtutugma. Pero kahit na maaring mayroon na nito sa Cyclades, tiyak na hindi pa ito sikat sa buong Gresya noon dahil nung panahong yon, si Friedrich Unger, punong tagagawa ng candy ni Haring Otto unang ng Gresya ay hindi pa pamilyar dito. Noong bumisita siya sa Istanbul noong 1838, isinulat niya ang tungkol sa misteryosong Rahatul Chulkum. At siya talaga ang nagbigay ng pinakaunang paglalarawan ng isang Europeo tungkol sa tinatawag nating Turkish Delight at kung paano ito ginagawa. At sa panahong ito, may iba pang mga Europeo at Amerikano na bumisita sa Istanbul at sumulat tungkol sa kakaibang matamis na ito. Nang bumisita ang Amerikanong doktor ng hukbong dagat na si James D.K. sa Imperyong Ottoman noong 1830, hindi siya humanga sa kanilang mga matamis at sinabing kasing sarap o mas masarap pa ang mga matamis sa Amerika. Pero may isa na talagang hinangaan niya. Isang masarap na malapot na matamis na natutunaw sa bibig at nag-iiwan ng mabangong lasa. Ayon sa nalaman natin, ginagawa ito sa paghahalo ng pulot at pinatinding katas ng ubas. At ang mga Turko na labis itong pinahahalagahan ay tinatawag itong Rahat Lokum o pahinga sa lalamunan, isang makulay na pangalan na tila karapat-dapat naman dito. Isa pang mandalakbay, ang Marchioness ng Londonderry ay hindi gaanong humanga rito kahit na ayaw pa nga niyang subukan ito. Nagpapadala ng mga basket na matatamis na tinatawag na Lumps of Delight na hindi ko man lang nagkalakas loob na tikman. Hindi ko rin nagawang subukan ng Turkish bath habang ako'y nasa Constantinople na base sa pagkakalarawan dito ay hindi talaga kaaya-aya. Huwag kang maging ganoong uri ng manlalakbay. Subukan mo ang mga bagay kapag ikaw ay nasa ibang lugar. Gusto ko rin na alam ng nagsabi sa kanya na hindi niya mabigkas ang salitang Turkish, kaya tinawag na lang nila itong Lumps of Delight. At yun talagang pangalan na nanatili. Kita mo, yung ibang British na pumunta sa Istanbul at namangha sa dessert na ito, madalas tinawag din nila itong Lumps of Delight pag uwi sa England. Lumabas ito sa huling at di natapos na nobela ni Charles Dickens, The Mystery of Edwin Drood. Dito, tinanong ng karakter na si Edwin ang mapaglarong si Rosa Bad, aling daan ang tatahakin natin, Rosa? Sumagot si Rosa, gusto kong pumunta sa tindahan ng Lumps of Delight para bumili ng Turkish sweetmeat Gino. Bumili si Rosa at pagkatapos mag-alok kay Edwin na medyo may inis na tumanggi, nagsimula siyang kumain nito ng may malaking gana.
Dati niyang inalis at nirulyo ang isang pares na maliliit na pink na guwantes na para mga dahon ng rosas at paminsan-minsan ay inilalapit ang kanyang maliliit na pink na daliri sa kanyang mapulang mga labi. Para alisin ang alikabok ng tamis mula sa mga piraso, ito ang napakaraming almirol at pulbos na asukal na bumabalot sa bawat Turkish Delight. Natutuwa ako dahil isa sa paborito kong musikal ay The Mystery of Edwin Drood na tulad ng nobela, hindi rin natapos ang kwento. Maraming katapusan nito at kadalasan ang mga manonood ang bumoboto kung anong ending at kung sino ang pumatay. Parang kulikulang clue sa isang banda. Pero ang nakakatuwa o mas tamang sabihin interesting ay ang taong sumulat ng musical na yon ay si Rupert Holmes na mas kilala talaga sa pagsulat ng kantang Escape. Kung mahilig ka sa piña coladas at mabasa sa ulan, sino mag-aakala na siya rin ang sumulat ng musical theater? Kung gaano ka-enjoy ni Rupert Holmes sa Piña Coladas at Ulan, ganon din kamahal ng mga tao sa Britanya noong ikalabinsyang na siglo ang Lamps of Delight na tinawag bilang Turkish Delight sa pagtatapos ng ikalabinsyam na siglo. Sa kasamaang palad, bihira at napakamahal nito dahil kailangan pa itong iangkat mula sa Imperyong Ottoman. Kaya hindi nakapagtataka na sinubukan ng mga tagagawa ng candy sa Inglaterra, Pransya, Alemanya at iba pang lugar na gawin ito sa sarili nilang paraan, ngunit hindi sila natagumpay. Kita mo, may mga paglalarawan na isinulat tungkol sa proseso, pero noong panahon na wala pang internet, hindi ito ganong kumalat, kaya makikita mo ang mga recipe tulad nito mula 1,800, 77 na tinatawag na Turkish Delight. Para gawin ito, basagin ng 1 onsa ng sheet gelatin sa maliliit na piraso at ibabad sa kalahating tasa ng malamig na tubig sa loob ng 2 oras. Noong ikalabinsyam na siglo sa Britanya, ginagamit ang gelatin sa maraming bagay. Kahit na hindi ito tamang ginagamit, walang gelatin sa Turkish Delight o dapat wala. Pero minsan may nagdadagdag pa rin ito. Ngayon, kapag ginagawa ito sa labas ng Turkey at Greece, nagiging sobrang makunat ito at hindi natutunaw sa bibig gaya ng dapat sana. Pero dahil mas mura itong gawin doon sa England, ang Turkish Delight na ito ang halos naging tanging matatagpuan ng karamihan ng tao. At noong 1888 nagkaroon talaga ng kaso tungkol sa pekeng Turkish Delight na ibinebenta. At sa mga tala ng korte, labis na nagulat ang hukom nang malaman niyang ang Turkish Delight ay hindi pala galing sa Turkey. At totoo nga, nakakagulat din para sa atin na malaman na ang masarap na pagkain ito ay maaring gawin at ginagawa ng maramihan sa Page Green, Tottenham. At tulad ng hukom, hindi na rin natin muling makakain ng Turkish Delight ng kasing saya ng dati. Baka hindi na tawaging Turkish ang Turkish Delight? Hindi ba maaring hikayatin ng inyong karangalan na subukan ang Page Green Delight? Tulad ng sabi ko, marami pa ring pekeng Turkish Delight na kumakalat na yon. Kung natikman mo na ito at hindi mo nagustuhan, baka hindi totoong Turkish Delight ang nakuha mo. O baka hindi mo lang talaga gusto, hindi ko alam. Isa itong napaka-kontrobersyal na candy. Pero ang alam ko, kung gusto mo ng totoong Turkish Delight, kailangan mong pumunta sa Turkey o Greece o kaya gumawa nito sa bahay tulad ng ginagawa ko nitong mga nakaraang oras. Kapag malamig na ng husto ang iyong Turkish Delight, budburan mo ito ng cornstarch sa ibabaw, tapos baliktarin mo at budburan pa ng cornstarch sa ilalim. Pagkatapos, hiwain ito o gamit ang kutsilyo o anumang panghiwa sa maliliit na piraso, mas maliit sa 1 pulgada bawat gilid. Pagkatapos, haluin mo ang kalahating tasa ng powdered sugar at kalahating tasa ng cornstarch sa isang mako, tapos ilagay mo ang ilang piraso ng Turkish Delight doon at balutin ng buo para hindi sila magdikit-dikit. At heto na tayo, Turkish Delight mula sa Imperyong Ottoman. Ang daming powdered sugar sa mga ito, pero sobrang interesado akong tikman kasi kakaiba ang amoy niya. Naamoy ko na ang rose water dati, syempre, pero dahil sa dagdag na mask, talagang kakaiba ang amoy nito kumpara sa nakasanayan ko. Sabi ko nga, parang amoy labahan. Pero tignan natin. Gusto ko itong hatiin para makita mo ang magandang pula sa loob. Sige, heto na. Ang daming powdered sugar. Oh, sobrang interesting. So ayun, ang texture. Magsisimula tayo sa texture. Hindi ito dapat maging parang jello. Kung magdagdag ka ng gelatin, ganoon ang kalalabasan. Maraming bersyon ang gumagawa nito noon at ngayon.
Pero dapat, oo, kailangan mong kagatin, pero isang beses o dalawang beses lang, tapos unti-unti na siyang natutunaw sa bibig mo. Oo, sa totoo lang, ayos lang sa akin ang texture. Akala ko maiilang ako. Pero yung lasa. Kaya maraming tao ang hindi gusto ang rose water. Kaya magdagdag ka ng kaunting mask. Kasi yung mask, ito ay medyo floral din, pero hindi siya amoy sabon. Kasi yung mask ay parang kinokontra niya yung amoy ng rose water. At nagbibigay ito ng malinis at nakakapreskong amoy. Grabe, ang hirap ipaliwanag. Alam ko na pwede kang makakuha ng mask candy mula Australia online. Sulit subukan. Hindi ko inakala na magugustuhan ko ito ng ganito. Hindi ko tatalikuran ang pamilya ko para dito, gaya ng ginawa ni Edmund sa Lion, the Witch and the Wardrobe, pero siguradong kakain pa ako nito. Astig pa, pwede mong lagyan ng iba't ibang lasa tulad ng pistachio, vanilla o orange blossom water. Ilan sa mga lumang lasa gaya ng musk at violet na bihira mo na makita ngayon. Ambergris na hindi mo na mahahanap pero oo, ewan ko, talagang masarap. At saka yung powdered sugar, hindi naman masyadong nadadagdagan ng lasa. Hindi naman ito gaano pinapatamis pero nakakatulong para hindi dumikit na kailangan talaga. Hindi ko alam kung bakit palagi ko itong naalala tuwing Pasko, kahit hindi naman ito pang Pasko. Para sa akin, may kung anong nagsasabing Pasko dito, siguro dahil sa kulay. Kaya, gumawa ka ng sarili mong Turkish Delight at kung ayaw mong mag-abala, bumili ka na lang mula sa Turkey. Dahil iba ang lasa kapag galing ito sa Turkey o Greece kaysa kung hindi. Subukan mo rin ang mask kung matapang ka at magkita tayo ulit sa susunod na episode ng Tasting History.